Sige, sagutin natin to. Kasi sabi niya, nag-scene lang si Doc. Sige, sagutin natin. So, sabi niya, may girlfriend daw siya. And then, nagka-contact sila ng July 18. Then, July 24 po, may regla po siya. May chance po ba na buntis pa din si GF? So, number 1, ang disclaimer dyan, hindi ko alam kung yung sinasabi mong July 24 is talagang menstruation. Kasi baka naman spotting pala pero kinonsider nyo as menstruation. Pero kung menstruation siya, yan yung ilang napkin per day, ilang araw merong menstruation talaga. So, kung yun yung ating isipin na nag-menstruate talaga siya, pwede nga ba nabuntis siya? At para mas maintindihan nyo, ito yung menstrual cycle ng isang babae. So, ano nga ba ang nangyayari? So, isipin natin na ito nakikita nyo yan, menstruation. Ibig sabihin, nagre-regla yung babae. So, ibig sabihin, itong lining na yan yung natatanggal sa matres kapag walang nabuo na bata. So, pag natatanggal yan yung magiging menstruation. Ngayon, ang susunod na cycle ng isang babae ay, ito ng isa, follicular phase. So, yan naman, para siyang, ang dating is nangingitlog or nagmamature yung mga egg cells niya sa kanyang ovary. Hanggang sa, kapag may isang mag-mature dyan, yun yung tinatawag natin na ovulation. So, ngayon, yung pinaka-mature na itlog, yan yung lalabas. So, kapag tingnan nyo dito sa kabila, ayan. Yan yung lumabas dyan. Yan, ovulation. So, itong time na to, yan yung may tendency na ang babae ay mabuntis. Kasi kapag merong contact at pumasok ang sperm dyan, no, mabubuntis yan. Pero, kung mapapansin nyo yung lining ng uterus, dito sa menstruation, makapal siya. Dito manipis dun sa follicular. And then dito sa ovulation, mas medyo kumakapal na yung lining ng kanyang matres. Kasi, ang reason kung bakit kumakapal ang lining ng matres ay dahil naghahanda ang matres sa pagdating ng fertilized egg. Or kung nabuntis man yung itlog, para ready kumapit ang itlog sa matres. May kakapitan siya. Ngayon, after ng ovulation, yung luteal phase na. So, ito naman is, nakalagay dyan, this is when the endometrium or yung lining ng uterus, ito. Yan, yung lining na yan, ay kumakapal at nagpe-prepare para masuportahan yung pregnancy. Ngayon, kung halimbawa, dito sa ovulation, may nabuo dyan. Sorry, may kumatok lang. So, continue tayo. So, halimbawa, etong egg cell ay may nakatagpo na sperm. So, nabuo siya. Ngayon, magta-travel na siya dyan, papunta sa matres. Pero, kailangan, pagdating niya sa matres is, kumakapal na yung matres para dun mag-a-attach, dun kakapit yung fertilized egg. Para kailangan kasi ng fertilized egg ng sustansya. So, nakalagay nga dito na nagiging thick, kumakapal ang endometrium dahil sila ang magbibigay ng suporta kapag nagkaroon ng pagbubuntis. Ngayon, halimbawa, itong egg cell mo, yan, walang nakatagpo. So, kahit kumapal, kahit maging luteal phase ka, kumapal ang yung endometrium mo, kahit kumapal yan, walang nakatagpo, so walang mag-i-implant dyan, ang mangyayari ay mag-menstruate ka ulit. Matatanggal yung itong sa endometrium na yan. So, ang mangyayari dyan ay ninipis ulit. So, yan yung cycle ng babae. Ngayon, kung babalikan natin yung question mo, sabi mo is, may nangyari previously, parang 17, and then, nag-menstruate din. So, ibig sabihin, kahit may nangyari ng time na yan, possible na nasa luteal phase yan,
pero walang nabuo na punla, kaya nag-menstruate siya. So, kapag nag-menstruate, ibig sabihin, walang nabuo dun sa cycle na yon. So, ulit lang ulit yung cycle. Magpa-follicular phase ulit yung babae, iitlog siya, no? Mag-ovulate siya, saka ulit kakapal ang kanyang matres. Kung walang nakatagpo yung itlog, magme-menstruate ulit siya. Pero once na nabuo, halimbawa dito, kumapit na dito sa matres yung fertilized egg. So, walang magaganap na pagreregla. Kasi, yan po ay mananatiling makapal to support the pregnancy at lalaki na si baby. So, sana ay naintindihan nyo at nakatulong at sana ay may natutunan kayo sa menstrual cycle ng babae. So, ingat at bawal magkasakit.